Hello, kamusta, kamusta? Magandang tanghali, magandang gabi, magandang umaga po sa lahat ng nakikinig at sumusubaybay po sa ating munting channel. Bago po tayo mag-umpisa, paki-like and subscribe naman po sa ating munting channel, Mr. Sponsor. Ako po ang inyong ka-sponsor, ang inyong lingkod ngayon. We are tackling about, as a concern po natin, at small info or bigyan natin ng konting reaction about sa ano po ba ang tinatawag na anti-political dynasty na eto, pinapasa po ng ating gobyerno ngayon, no? At ito po, magandang umaga sa lahat po na nakikinig, magandang gabi, magandang tanghali sa ibayong dagat, sa lahat po ng mga OFW, sa mga seafarers, sa lahat po ng mga bayaning Pilipino na ating kababayan. Hello po, magandang gabi, magandang umaga, magandang tanghali. God bless po sa inyong lahat. Ingat po kayong lahat dyan. Ito po ang inyong likod, no? Umpisa na po tayo. Ito ay pinasa po ng ating gobyerno ngayon, no, ni PBBM, ang anti-political dynasty bill based on the official information po na ito about dito sa itong political dynasty. Ano po ba ang political dynasty? Kasi po pag tinawag nating political dynasty, hindi na po tayo bago dyan. Sa ating bansa po ay normal na lang po yan, no? From yung iba nga, from kapitan, from kagawad, SK kagawad, hanggang sa pinakamataas ay meron pong magkakapilido, magkakamag-anak. Pero bakit po ipinasa ito ni President BBBM at pinabadali po ito? Kahit nasabihin natin, maapektuhan din sila. Kahit si PRDD, sa mga Duterte, no? Maapektuhan din lahat kasi lahat sila, they are in the politics, no? They are included in this political dynasty issue in our country. Yan. Di ba po? Ang political dynasty po ay ito, magkamag-anak or magkakamag-anak, simula po yan sa anak, hanggang sa second degree po ng magpipinsan. Ibig sabihin, there's a lot of this in our country. Hindi naman po tayo, alam po natin, di ba? Po, ito po yung nag-umpisa sa asawa, ito po yung nangyayari, di ba? Pag may mayor, vice mayor, mostly mag-asawa or anak or apo, di ba? Ito po yun, asawa, mga anak, kapatid o magulang, lola at lolo, mga kamag-anak, mga pinsan, magpipinsan, apo, tiyuhin, tiyahin at mga pamangkin. Yan po ang political dynasty dito po sa ating bansa. At ito po yung nangyayari ngayon, hindi lang po sa admin, no, ni PBBM, na ating Pangulo ngayon. Dati po ganun din. Kung bakit po atat na atat yung mga Duterte, no? Na gusto nilang umupo ulit sa pwesto na ito dahil marami po silang benepisyo. Maraming mga politicians ang nagbi-benefits dito. Hindi lang po sa PRDD, hindi lang po sa PBBM, lahat po. From the start, alam niyo po, tumatakbo kasi yung mga politicians, hindi dahil sa public service mostly. Tumatakbo sila dahil sa pera at sa power. Di ba po? Hindi po yun real talk po yan. Yan ang totoo. Bakit tumatakbo ang mga politicians? Dahil kahit kapitan nga, maraming interested kagawad, nag-aaway-away, nagpapatayan. Dahil sa ganyan, meron po silang mga self-interest. Hindi po lahat gusto nilang tumulong. Gusto nilang maging taga-serbisyo. They want to be served, not to serve. Parang ganun po, if correct me if I'm wrong. Kasi ito yung political dynasty. Kahit sa ating barangay, SK chairman, tapos naging kagawad, pagawad, kapitan, mga councilors, SB members, hanggang naging vice mayor, mayor, congressman, vice gov, governor, regional na, yung iba gusto pang maging senador, no, mga congressman, di ba? Gusto maging senador, naging vice president, naging presidente, dahil po yan sa political dynasty na walang bill. Kasi dito sa Pilipinas, nasobrahan tayo eh. Nasobrahan tayo ng ng power of speech, yung democracy.
na yung ibang tao wala ng power dahil kinukontrol na ng mamayayaman at saka mga politicians. Alam mo, nangyayari po yan kasi minsan, hindi lang po minsan, pag kinalaban mo yung matitigas yung ulo, yung mga mayayaman at saka maraming bodyguards, guns ng mga politicians, papatay ka nila. Kaya minsan yung iba hindi na tumatakbo. Pero yung iba, tumatakbo pa lang. Yung iba nga, malalaman pala nila na tatakbo ka pa lang tapos kinakalaban mo yung kanilang grupo, papatayin ka na. At marami pong nangyayari ng ganon. At bakit po yung mga taong ito, mga politicians, gustong-gustong tumakbo talaga sa pagiging politiko? Dahil ang politika, marami po silang benepisyo. Una po, ito yung mga ghost project. Pumapasok na naman yung mga ghost project. So, ito, nag-aano po yung ang ating admin na PBBM na sa anti-dummy rules of proxy data, mga ganon. Dahil gusto nila na kahit di ka umattend ito, kung ito bumaba or ito mapano ito, yung asawa, ito yun naman ang anti-dummy rule naman, na yan ang hahalili. Tulad po ng nangyari, example, sa kay President Aquino. Yung tatay po, Ninoy. Tapos sino po yung nag-proxy? Yung kanyang asawa. Yan ang tinatawag na proxy. Proxy, yung dummy rule. Yun. At kung ito, maipatupad man ito, meron ng mga disqualifications na magaganap. Kung ikaw ay kamag-anak kita, wari ako yung politiko na tumatakbo tapos may magpa-file, kamag-anak kayo, meron na pong, kung matutupad po ito, sana matupad ito para magsugpo o matapos na rin itong anti-political dynasty. Kasi paulit-ulit lang ang sistema. Nilalaro nila yung sistema at tayong kawawa dahil yung mga pera natin, mga taxes natin ay yon, pumupunta lang sa mga ghost project at sa mga sariling interest nila. Yung iba naman talaga walang hangad sa natumulong. Yung iba talaga gusto nila magpayaman dahil sa pera na nanggaling sa politika. At ito ang nangyayari sa ating bansa. Ito yung, di ba, nangyayari, bakit galit sila po kay PBBM? Dahil ito, nung yung panahon pa nga nung buhay pa si Senator Meria, meron po tayong yung issue about sa 2009 DPWH 7 billion scandal rage biddings. Ito po yung tinira sila po ng aming pinakamamahal. Kasi Ilonggo. From Iloilo po ito, Senator Miriam Santiago. Ito, pinanganak po ito siya ng 1945. There's a truth on what PBBM said. PBBM said, yung sinabi niya na ganun, na marami talagang corruption talaga simula noon hanggang ngayon. Kasi alam po nila there's a lot of people na nagsto-stonewalling to those corrupt politicians. Dahil ang gusto nila PRDD lang. Dahil akala po nila tinutulungan sila. Akala po natin tinutulungan tayo. Tulad po nung COVID, 'di ba? Ang daming mga donation, rasyon, 'di ba? Pero di natin alam sa likod pala nun, may mga madilim na gawain na mas malaki pa pala yung benepisyo. Kung wari tayo nagbi-benefits dahil COVID yun. Saan ba galing yung virus na yun? 'Di ba sa China? Yung ngayon, yung mga yung mga gamot na yon, saan manggaling? Sa China. 'Di ba? Sabi nila kung di si President PRDD, patay na tayo. Hindi daw si Duterte, patay na tayo. Tama naman, may punto kayo doon. Pero ang punto nila doon, hindi natin alam na nakikinabang din sila. Mas malaki ang pakinabang nila. Tulad ng mga modernized chip. Bakit gusto nilang iginigiit talaga nila ipapasok yung modernized chip? Maganda naman yon kasi bago. Pero made in China nga madaling masira. Dahil meron po sila doon na 100,000. Each of that po, each jeep na modernized jeep from China, meron pong 100,000 silang, alam nyo na, Cobra, energy drink. Ayun, Cobra sa kanilang bulsa. Personal yun So government ng PRDD, anong masasabi nyo po dito sa katotohanan na
dati pang alam ng ating inang bayan. Pero, syempre, lahat naman tayo nagbubulag-bulagan dahil kuno, nagbibenepisyo tayo. Pero hindi natin alam, tayo palang niloloko. Tapos, puro sila sisi kay PBBM nung nabalahuran na yung mga Chinese Pogo. Ito sila Mr. Yang, nasali pa nga dito yung pangalan po ni Congressman Alvarez At saka ni Senator Bungo, di ba? Ang gagaling nila Pinoprotektahan kasi nila yung kanilang salin. No, nung panahon ni Duterte. Duterte. Ayun, pinoprotektahan nila dahil tapos sasabihin nila yung ay nabudol kami ni Bongbong Marcos dahil sumikat lang siya dahil kay Sara Duterte. Sino bang kilala yung pangalan? Duterte ba o Marcoses? Yung panahon. 'Di ba? Sinisisi nila tulad nung nangyari. Ito, kunting info, kunting ano lang to, history. Sino ba ang nagpapatay kay Ninoy Aquino? Akala nyo sila Marcos? Kilala din nila, kamag-anak din nila, tapos isisisi nila doon kay Apo Lakay. Hanggang ngayon, isisisi nila kay, kay PBBM Jr. Ito mga ano nito Itong mga virus kasi nanggaling sa China. Kaya pumasok dito yung mga Chinese na ito nang dahil kay Duterte. Ito pa, ng July 26, 2019, may mga kontraktor pang dito, nagbibigayan sa mga campaign funds ng mga ito, di ba? Nasangkot dito yung pangalan ni Senator Chis Escudero. Totoo po yan. Hindi po yan allegations lang. Kundi that was the truth na behind of that na tayo ang niloloko. Ito yung mga nagbabash, yung grabe magmura sa akin, magbanta sa akin. Monchong Honggoya, seka. Monchong Honggoya, seka. Yun ang masasabi ko sa inyo. Kung marunong kayong mag-Chinese, alam nyo yun. Ang ibig kong sabihin, kung ano sinasabi ko. Ito pa, may mga money trail pa. Ang galing, di ba? Sa panahon nila. No? Alam nyo dito, itong mga, nako, tayo lang niloloko dito noong 2016, 2025 na may mga insertion pa. Ito nanggaling naman dito sa, alam nyo na, di ba? Kahit di ko sabihin, ito 87.1 billion na insertion ng Davao City. O, sino po ba? Ito, Sir Pulong. Hello, welcome ka dito. Alam mo to, di ba? DPWH 2019 to 2021 infrastructure ni Sir Pulong Duterte, di ba? Alam po yan ni Under Yusek Maria Catalina Cabral, alam po niya yan. Tapos nagmamaang-maangan sila ngayon. Tapos sasabihin na ninilis lang, dinadivert lang yung kaso na ni PBBM dahil ito, ganun yan. Sino ba naman yung gusto sa presidente na nagmumura, gustong pumatay ng tao? Kahit walang kasalanan, maganda naman yun. Kung may mga kasalanan lang, hindi yung mga pipitsuging mga dilis lang yung pinapatay. Yung mga tangigi, yung mga barakuda, yung mga pating na malalaki, hindi nyo pinapatay. Dahil doon kayo nakikinabang, yung mga Chinese triads na yun, doon kayo nakikinabang Alam naman po kung anong katotohanan, bakit po natin itatago. O, di ba? Bakit po natin titirain yung PBBM admin? Kayo naman yung may kagagawa noon, simula pa noon. No? Di ba? Ang sakit, masakit ng katotohanan. Hindi naman tayo perfectong tao. Ako, nagkakasala din ako. Pero yung poprotektahan mo yung mga taong pumapatay din ng tao, hindi na maka-Pilipino yun. Kasi yung iba, sobra na, nag-aabuso na. Kaya yun, di ba sabi niya, tagal niya na pong pumapatay ng tao pero hindi pa siya kinakasuhan. Ngayon, nandun na siya sa Hagoy, di ba? Nandun na siya. Ewan ko kung mabubulok pa siya doon. Nagiging karton na siya, ginagawa na siyang kakatawanan ng mga, ay nako, kawawa. Pero yun the consequences of our, wrongdoings, meron po talagang maaani. Kung anong tinanim mo, yun ang aanihin mo. Hindi yung puro kayo sisi dito, sisi doon. Kayo naman pala may kagagawan. And then, ito pa, bakit mahalaga ang Southern Leyte sa kwento ng mga Biskaya? Ito po, panghuli, pahabol. Because Duterte era, DPWH meron 1.6 billion in the province of ex-DPWH chief. No, di ba? 2016 may mga, nangyayari ng, yung 2016 na may mga
napanalunan itong biddings, itong tawag na St. Gerald's, di ba? 5.6 billion to eh. Napanalunan ng St. Gerald. Alam niyo na mga ano na yan, St. Gerald na yan. Di ba? Ano na yan eh. Mga bell. Mga grupo ng bell dyan. So, eto na. Di ba? Nagsisilabasan na. Ngayon nagsilabasan dahil inungkat na para malaman kung saan ba talaga galing itong korupsyon na nangyayari pero matagal na hindi binuksan dahil magkakagrupo sila noon. At ngayon, dahil nabuksan, yun, isinisisi sa PBBM admin. So, kawawa yung presidente. Ito pala yung mga bugok na mga nandyan sa paligid niya, nasa ilalim niya. Hindi naman pwedeng lahat busisiin niya yun eh. Ang dami nun eh. Dapat ito sana kung hindi naging mga bulok itong mga prutas na ito, edi sana hindi nagkakaganito ang ating bansa, malaki ng utang. Pero hindi tayo nakikinabang. Sila ang nakikinabang. At yun lang, no? At maraming salamat po. At ingat po tayong lahat. God bless sa inyo po lahat. Hindi po ako nagmumura pero gusto ko lang pinapaliwanag ko lang. Hindi naman po tayo abogado. Isa lang po tayong munting vlogger na nagtatry to explain dahil hindi na natin masikmura yung nangyayari noon, isisisi sa ngayon dahil wala na sila sa posisyon. At yun lang. At maraming salamat po sa lahat. Paki-shoutout naman po. Shoutout ko naman po yung mga kakilala po natin. Sila Sir Mike Cervera, Jake Magnus, Tiger99, si Mr. Ballpoint Man. Paki-like and share, paki-like and subscribe naman po sa kanila. Yung itong si Ballpoint Man. At saka itong sila Mima Alicia. Sino pa ba? Si Biyahe ni Koy. Hello, sir. Shoutout po kita dito. And then sino pa? Si Birador Pikwa. At yun lang po. At ingat po tayong lahat. Maraming salamat. At God bless us all.